Salubungin ang umaga ng may ngiti at kay sigla. Harapin mo ang araw ng masaya at kumakanta. Punuin mo ng kulay ang bawat sandali. Ang araw ay magkikiliti. Andito na si Kuya. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya. O kay sarap ng umaga. Good na good talaga. Oh, 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 oh. Magandang araw mga kasambahay! Ngayon ay May 27, 2026, araw ng Wednesday. Ang oras natin ay 6:35 na ng umaga. Good morning! Yes. At dahil holiday ngayon, marami kaming inihandang informative discussion and inspiring stories para sa inyo. Kaya, get ready at tune in na dahil mas masaya ang umaga sa Good morning, Kuya! At syempre, mas maganda ang Wednesday kapag may inspiring stories. Kaya mamaya matutunghayan natin ang inspiring story ng Project Runway Season 21 winner na si VJ Floresca sa ating Buhay Pinoy. Awesome! Ayan. Mamaya, abangan natin yan, mga kasangbahay. Pero, yung Project Runway, alam ko sila yung gumagawa ng mga damit dito. So, baka yung mga kasangbahay natin na nai-inspire na maging fashion designer o mamaya, baka makakuha sila ng idea. At, isa namang well-known meaty recipe ang susubukan natin. Ako, nakaka-amaze din po dahil plant-based version ito. At syempre, tutulungan tayo dyan mamaya ni Chef Josemin Oreste para ma-achieve yan. Good morning, Chef! Good morning! Ayan, puntahan natin si Chef mamaya. Kayo ba nakakain na ba kayo ng mga plant-based na pagkain? Yes. Like, for example, meat, pero hindi siya meat. Ako na-try ko plant-based burger. Burger. Lasang burger, ay lasang... yung patty niya. Oh, lasang beef Plant. pero hindi siya beef. Sa peel ng banana. Gawa saan? Ano daw parang may halong tofu, tsaka yun, parang ganun. Peel ng banana. Iba-iba. Di ba nung last time, meron tayong nakain na para siyang inihaw daw, ganon. Pero gawa lang siya sa flesh ng buko. Ay, oo. Di ba? Parang barbecue. Oh, barbecue. Dati si Mamsi ko gumagawa ng banana burger. Ah, Nilalagan niya yung saging na saba, tapos yung balat, ginagawang burger, tas lasa siyang burger. Mamsi. Oo, totoo. Para siyang Ba- weird il- pag naririnig mo, pero masarap siya. Wala kaming mushrooms. Walang mushroom, as in lang, banana peel. balat lang ng saging na saba. Tama. Amazing. Try niyo yun. Masarap. Di ko pa Lasa siyang meat talaga. Yes. Amazing. Ano? nakaka-amaze. Excited. Kaya mamaya natin kay Chef kung paano ba nangyayari yung mga ganyan plant-based na mga pagkain. Oo, tsaka saktong-sakto yan kasi dapat healthy tayo. Kaya dagdagan na rin natin ng tips and reminders para magkaroon tayo ng malusog na katawan. Isa na nga dyan ang pag-iwas sa hypertension. Kakakain nyo kasi yan ng lechon. Aalamin natin mamaya ang nagiging sanhi ng itinuturing na silent killer o mas kilala sa tawag na alta presyon. Bibigyan tayo ng expert advice ni Dr. Wilbert B. Tarun sa ating usapang pangkalusugan. Para di tayo masabihan ng mama mo, high blood. Kasi hindi na yung mga mama lang natin, kahit hindi pa nga nanay. Oo, di mga ba? bata. Kahit bata, pa teenager May mga kaklase ako before, meron na rin silang ganyan, hypertension. Ano kaya feeling ng naha-high blood? Nakikiuso. Kasi parang Natutulala lahat eh. Totoo, parang atake sila, nakatulala lang sila, tapos hindi sila pwedeng maglikod. Parang hindi, nakakatakot kasi meron akong kaklase nagka-episode. Diba? Hindi pala episode. meron na siyang hypertension. Oo, may hypertension siya. So, dinadala siya sa clinic lagi. Ganun. Nakakatakot. Baka yung iba talaga yung sinasabi mo, Oo. sakit daw ang bato. Ganun. Tapos bigla na lang yan tatahimik, nahihilo ako. Ganun. Ganun sila. Kaya minsan nakakatakot. Gusto mo bang maramdaman? Tapos sasabayan pa yan ng sugar.
Grabe. Grabe ang epekto. Kailangan talaga ano rin Ayaw tayo, natin aware yan. tayo kung ano ba yung mga nagkukos ng mga ganyang sakit-sakit. Pero ito, mas extra special talaga ang holiday natin dahil sa exciting topics natin ngayong araw. Pero bukod dito, may special routine or may tanong ako sa'yo, may special routine or favorite activity ba kayong gawin tuwing holiday o walang pasok? Oh, may mga tulog, pahinga, Talaga. ano? At mag-hike. Routine. Hike. O si Tini yun. O si Celine. Ako din matulog. Pero alam niyo, na-realize ko, totoo pala yung sinasabi talaga ng mga matatanda. Ay, matatanda. Kasi dati, parang nung bata ka, pag holiday na isip mo, ay, magkita kami ng friends. Yeah, dahil mo ko. gustong gawin. Ay, gamala, punta tayo sa mall. Pero ngayon natrentahin na, parang pag naisip, punta tayo sa mall, ano gagawin? ano gagawin? parang Mas gusto ano, magstay na lang. nakakatamad. Gusto mo na lang talaga magstay at home. Aminin Pahinga. nyo, kapag may mga gala kayo with friends na hindi natutuloy, ang saya mo minsan. Yung mga weekend Kung plans. nasa bahay ka lang, uy, hindi matutuloy. Ay, sayang naman. Pero deep inside, tuwang-tuwa ka. Tulog ka. Naka-sad face ko na. Pag sinabi na, uy, kain tayo dinner, 7 o'clock. 7 o'clock? Bakit ang late na? Dapat magkita tayo maaga pa kasi gusto ko umuwi na maaga. Ganun Sino po pa? kasi. Ikaw, Josh. Ikaw, Josh. Ako, naisip ko pag holiday, magluluto ako ng gusto kong pagkain. Hindi naman kami nakakatikim niya. Nagparinig, oh. Pinaparinggan ka. Parang responsibilidad kita. Kaya ganyan ka naman lagi. Hindi mo naman kaya dinadalhan dito. Parang responsibilidad kita Oo, pakainin. yung ano, embutido. Hindi mo ako sinasama sa asyenda nyo. Wala kami nga siya na kasi. Sa Bicol, no? Uy, ayun na. Wait lang. Maisip mo naman magluto ng siomay. Ayun. May, try ko ha. Ano Last ba time specialty nagluto ako mo, ng Joshua? siomay, mali yung timpla. Ano ba specialty mo? Specialty ko talaga, itlog. Favorite niya ang itlog, di ba? Ikaw pala, Ian, di ka pa nag-ano ng ano mo ah. Ang Ano alin? bang routine mo kapag may holiday? Hindi, si Ira muna. Ako yung huli. Tulog nga daw eh. Tulog. Tulog ka. Pero Sa akin pag naman. nagsispend time with family, nakakaraoke kami. Yun. Ako ganun din. Umuwi ako sa Las Piñas. Tapos kung ano, kahit anong gawin nila, sumasama lang ako sa mga activity nila. Pag may mga ano kasi sila din sa bahay, parang ang dami nilang ginagawa. Wala silang kahit pagod, ang daming ginagawa sa bahay. Ang daming activity. Kalma ka lang. Kasi kayo, ano? Sa bahay, mga adventurous kasi yung mga Nagre-reklamo. kasama ko sa mga kasama ko sa Nagre-reklamo. bahay. Mami Virgie, oh, sabi ni Ian, oh. Basta sumasama lang ako sa mga activities nila. Minsan nag-aano sila, nagpipickleball, Kalad ka pumupunta rin sa ka. mga... Ganyan talaga pag Ano trip introvert, kasi introvert si Ian, di ba? ganun ba yun? Ayaw niya na mga activity. Ganun ba yun? Sa bahay lang no? Tulog lang din. Kakainis naman yung reaction mo. Pero kayo naman, Wow, kayo naman wow. mga kasangbahay. Sila naman tanongin natin. Kayo naman mga kasangbahay. Ano ang paborito nyong ginagawa kapag holiday o walang pasok? At bakit? I-comment nyo lang po ang inyong sagot sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya babasahin natin yan. Isa-isa kaya, i-comment mo na! Habang inihintay namin ang comments nyo, may isi-share muna kaming magandang balita. Bukas na kasi ang enrollment para maging Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Scholar sa Central Luzon, particular na sa Giginto, Bulacan. Under po yan ang Training for Work Scholarship Program o TWSP. Ito ang mga programs na pwede nyong pagpilian. Electrical Installation and Maintenance NC2, Electrical Installation and Maintenance NC3 at Trainer's Methodology Level 1. Bukod sa libre na ang training, libre na rin ang national assessment at may training support fund pang matatanggap ang scholars. Para makapag-enroll, kailangan lamang na residente kayo ng Bulacan District 5 at makapag-submit ng mga requirements gaya ng ID, birth certificate, school records, barangay clearance, certificate of indigency at medical certificate. Take note mga kasambahay, first come, first serve basis ito at limited lang po ang slots, kaya wag nang magpahuli. Para sa mga interesadong mag-apply, pwede kayong pumunta sa Facebook page ng Regional Training Center Central Luzon, Giginto na at R3 Central Luzon o tumawag sa 0969-241-3612 or sa 0447926503 o magpadala ng mensahe sa RTC Giginto at testa.gov.ph. Lapit lang nito sa akin. NC2, N3, ito yung pang ano na pang kumbaga, kasi yung NC1 basic ano lang siya, electrical lang siya. Yung NC2 ito na yung makakapag-work ka na talaga sa mga bahay. And NC3 for industrial na kumbaga kung gusto nyo talagang palaguin yung knowledge nyo about electrical wirings at saka
kung gusto nyo kumuha ng masters, kung gusto nyo maging master electricians, ito yung mga kailangan nyong gawin. At libre naman ito. At mas maganda kung gusto talaga niya i-pursue yung ganong career. Yun. Ito, good news din para sa mga naghahanap ng trabaho. Hiring ang Department of Transportation Metro Rail Transit 3 o DOTR MRT3 sa position na Legal Assistant 2. Para sa mga gustong mag-apply, ang qualifications na tinitignan nila dito ay graduate ng Bachelor of Science in Legal Management, Bachelor of Arts in Paralegal Studies, Law, Political Science o iba pang related courses. Wala naman pong required na experience pero dapat ay willing ka na mag-undergo ng 4 hours training relevant to legal work tulad po ng legal ethics, legal research and writing, at legal procedure. Hindi rin kailangan ng proof of eligibility dahil ito ay contractual position. For complete list ng requirements, duties, and responsibilities, bisitahin lang ang Facebook page ng DOTR MRT3 na @DOTR MRT3. Sa mga interesado namang mag-apply, isubmit lang ang inyong resume at requirements kay Miss Charity Ann S. Ocampo sa DOTR MRT3 Depot, EDSA Corner North Avenue, Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City. O kaya ay ipadala ito via email sa hr@dotrmrt3.gov.pa. Yan. Ito another good news naman mga kasangbahay para po sa ating mga overseas Filipino workers o OFW natin sa Japan. Magkakaroon kasi ng kumustahan sa Nagoya at Osaka ang Overseas Workers Welfare Admin o OWA. Gaganapin po yan this May 29, 2026 sa TKP Garden City Premium, Nagoya Shinkansen Exit. At kinabukasan naman, araw po yan ng May 30, 2026. Ang venue ay nasa Business Center Osaka, Homachi. Parehas po itong magsisimula ng 9 a.m. at matatapos ng 6 p.m. Gusto kasi ng ahensya na makapagsagawa ng buong araw na consultation at mailapit ang government programs at services ng Pilipinas sa mga OFWs katulad ng OWA e-card issuance at iba pang OWA assistance. Kaya para po makapag-register, i-scan lang po ninyo ito yung QR code na naka-flash po sa ating screen o bisitahin ang Facebook page ng OWA na @OWA Official. Ay, magandang hakbang to ng OWA para sa mga kababayan natin sa Japan, mga OFW natin, para mas mapalawak yung assistance sa kanila. At syempre, makumusta nga rin sila. At ako naman, kukumustahin ko na si Chef sa ating kusina para makapag-start na tayo magluto ng plant-based food natin. See you later! Alligator! Sige, okay yan. O, eto, tingnan naman natin ang ating weather forecast ngayong araw. Dito sa Metro Manila, magkahalo na naman ang init at lamig. Dahil 27 to 35 degrees ang temperature at may 70% chance of rain. Kadalasan gabi yan, yung pag-ulan. Kagabi ba umulan dito sa Metro Manila? Mukha, basa yung ibang kalsada eh. Ako hindi ko na alam ang nangyayari. Nasa kwarto na ako, wala na. Kagabi ang lakas ng ulan sa Bulacan. Kaya, huwag niyong kalimutang isara ang mga bintana para hindi na makapasok ang init ng araw at ganun din naman ang malakas na buhos ng ulan. Ayun na, nagpaparamdam na ang ulan. Ito rin, 70% rin ang tsansa na umulan sa Cebu at around 27 to 33 degrees ang temperatura. Kaya siguraduhin pong uminom ng mga vitamins at sapat na tubig para hindi tayo ma-dehydrate at magkasakit dahil sa papalit-palit po na lagay ng panahon. Ganda ng buhok mo Kaya ngayon. nga, Superman. Bakit? Pero sa gilid. Pero sa gilid. Ano sa gilid? Ang cutesy. Pero mga Uy, kasabahay, sinong pa talaga? 25 to 32 degrees naman ang init ng araw sa Davao at may 100% chance na pag-ulan. Perfect. Kaya kung hindi ka makalabas dahil sa tindi ng buhos dito, don't let the weather affect your mood. Kaya naman mga kasambahay, breathe, smile, relax, at manage your stress to keep your mental well-being safe and sound. Wait, teka Joshua, bago mo sabihin yung susunod, alam mo ba, di ba napag-usapan natin last time, sinabi ko na kapag mainit sa Metro Manila, umuulan sa Davao, na-confirm namin ni Tini. True. Kasi yung isa namin kaibigan, si Tita Jerhay, Oh. taga Davao siya.
Tapos sabi ko, gusto kong kumain ng mangosteen. Tapos sabi niya, pumunta daw kami sa Davao ng August. Tama ba? August, September. Kasi doon daw madami. Uy. Sabi ko, Hindi. hindi, tag-ulan yun. Tapos sabi niya, hindi, mainit sa Davao doon. Usually, talaga tagulan no? naman June, July, di ba? August. August ba? Sa kanila, mainit daw Mainit yun. na ng August. Oo. Paano pag December, mainit din doon? Ah, hindi ko Yun alam. lang, magkakaalaman. Tanong natin Alamin. yan kay Tito Jer. Kasi nung pumunta ako doon ng August, yun talaga, ang Mainit? mainit talaga, tas ang daming mga Talaga? prutas. Parang iba talaga sa Davao. No? May kakaiba winter nga po ba dyan? Ibang Parang iba-iba lagi Baka yun, mahiwalay ano? na talaga yung lugar namin, mahiwalay na bansa na daw sila. Ibang universe. Bantayan Talaga. natin yan araw-araw dito sa GMK kung anong mga weather updates sa Davao at sa Maynila. Pero ngayon, sa Baguio muna tayo. May 100% chance of rain. Habang 18 to 25 degrees naman ang temperature. Magiging madulas ang mga daan kaya stay safe maging sa mga landslide prone areas. Always memorize ang emergency hotlines para kung ikaw o kasama mo ang nangangailangan ay meron kayong matatawagan. Be prepared, safe, and stay informed mga kasangbahay. Yes. At kahit na mataas ang chance ng pag-ulan, malakas pa rin ang sinag ng haring araw simula pa kaninang 5:26 ng umaga. Grabe no, paaga ng paaga yung sikat ng araw. 5:26. Nagmamadali po ba kayo? Charis. Abangan nyo naman ang paglubog nito mamayang 6:20 ng hapon. Medyo na late naman yung Oo, sunset. na-late Kasi din madalas 6:19, yung pinaka-late natin na na-report. Oo, kasi patapos na yung first half eh. Ang galing na talagang accurate nga. Kasi nga, di ba, during summer, mas long. Oo, mas mahabay araw. Ngayon, paikli ng paikli na. Ito na yung paborito kong Oo. months. Yeah. Second half. Alam ba't gusto mo na maulan? Ha? Gusto mo ba na maulan? Hindi, pag burr kasi malamig. Oo, Burr! Sige Pag na burr nga. months. Sige na. Ito naman, lipat naman tayo kay Ira, ang ating munting kusinera para sa ating bantay presyo at syempre, masarap na breakfast. Ira, Yes! Thank you, Roski! At syempre, mga kasambahay, kasama niyo na naman ako dito sa ating kusina, ang inyong munting kusinera. At update ko muna kayo sa presyo po ng mga pangunahing bilihin natin dito sa ating mga palengke sa Metro Manila. Sa bantay presyo po ng Department of Agriculture, as of May 26, 2026, ang imported po na bigas ay nasa 42 hanggang 70 pesos per kilo. Ang local rice naman po ay 35 to 68 pesos per kilogram. Sa ating pong mga karne, ang beef ay nasa 380 to 550 pesos per kilo. Ang ating pong mga isda naman, ang tilapia, 140 hanggang 170 pesos per kilo. Sa ating namang mga gulay, ang repolyo, 30 pesos hanggang 90 pesos po. Ang carrots naman, 90 hanggang 170 pesos per kilo. Ang sayote, 60 pesos hanggang 120 pesos kada kilo. Ng kada kilo naman ng bell pepper, medyo mahal siya, 180 hanggang 350 pesos po kada kilo. Sa bawang naman, 350 hanggang 400 pesos po ang per kilo niyan. Sa pulang sibuyas, 55 hanggang 160 pesos. Ang puting sibuyas naman, 50 hanggang 120 pesos ang kada kilo. Ang sili naman po, 80 hanggang 180 pesos per kilo. At ang luya, 120 po hanggang 200 pesos. Ang asukal naman na washed, 65 hanggang 90 pesos. Ang itlog po, 7 pesos hanggang 13 pesos per piece. At ang mantika, 80 pesos to 190 pesos per liter. At ready na po mga kasambahay ang ating ingredients. Dahil syempre, alam niyo na, pumaporma na lang tayo talaga dito sa kusina. At ngayon, pwede na tayo magluto. Syempre, eto na nga ang ating special guest chef for today ay isang silver medalist sa isang international cooking competition sa Ho Chi Minh City, Vietnam noong April 15 to 18, 2026. Uy, mahaba pala ito ha. At ang dish na kanyang pinanalo ay ang iluluto niya sa atin ngayon. Siya ay walang iba kundi si Chef Josie Min or Chef Joe Oreste. Good morning, Chef! Yan, Chef. Good morning po sa ating pong mga kasambahay. Yan. First of all, Chef, congratulations po dun sa napanalunan niyo po na award po sa Ho Chi Minh sa Vietnam. Talagang representative ng ating bansa. Talagang go Philippines! Yes. At ayan, Chef, ano po bang ihahanda niyo po na plant-based recipe para po sa atin ngayong araw?
Sa ngayon, ihahanda natin ay plant-based kare-kare. Kasi ang Pilipino ay sikat sa kare-kare, di ba? Apo. Internationally. At ito ay napakasarap. Ayun, sige po. Chef, ano po Pero ba this mga time ay ingredients natin, may twist Chef? tayo. Opo. More on gulay talaga. So we have Opo. onion, garlic. So umpisahan ko na. Sige po, banggitin muna natin, Chef, lahat ng mga ingredients natin. Sige. We have annatto oil, onion, garlic. Ginamit ko ay shiitake mushroom. Okay. Para meaty rin siya. Siya ang flavor. Yan. Okay. And then, meron tayong, of course, kalabasa. Ito ay peanut butter, mushroom powder, salt and pepper. And then, we have sitaw, pechay, talong, and ang atin also na meat replacement ay crispy mushroom. Meron din tayong toppings na grounded na cashew nuts, peanuts, at pampalapot na flour. At and then yung stew nitong Yung ng mushroom ng po. mushroom. Okay, sige po, Chef. Simulan na po natin ang ating pong pagluluto ng plant-based kare-kare. Yes, very easy lang to. Para lang kayong Kakaroon ng aberya sa ating kusina. Ayan. Thank you. Buti na lang, andito ang munting So, kusinera. gamitin natin ay olive oil na parang binabad muna yung Apo. yung Yung atswete. annatto. So, annatto oil na siya. Para mas maganda ang kulay. At saka very natural. Chef, kailan pa kayo nag-start maging plant-based Actually, cuisine chef? 2002 kasi after na, nag-missionary kasi ako. And then, after nun ay, naging plant-based na ako, unti-unti. Okay po. Pero kanina, Chef, nung nagkakwentuhan tayo, nabanggit mo sa akin na kayo po ay physical therapist po. Oo, graduate ako. Okay. Saka nakita ko kasi sa mga pasyente na nagkakasakit talaga sila dahil sa lifestyle. At kasama doon yung pagkain. Opo, so parang doon din na-encourage Oo. po kayo. Dito rin, kasi gusto ko rin tulungan yung mga pasyente na ma-educate sila kung ano ba talaga yung Mga dapat kayo. mga dapat kainin. Tsaka hindi lang sila na pasyente. Dapat tayo rin kasi preventive kasi. Tama. So prevention is still better than cure. Tama. So sinatay na natin yung ating garlic and then ang ating onion. Ito ay pinriko ko na siya. Okay. Ayan. Para may lasang meat din siya. Chef, ano ba yung mga meat replacement po? Bukod po doon sa parang madalas nakikita na natin yung tokwa, Oo, mushroom. tokwa. Parang malito naman yung utak natin na parang Mushroom. kumakain pa rin tayo ng Ala. karne. Yeah, mushroom. And then, meron na ngayong ginagawa ng mga lentils na parang tokwa din. Talaga? Oo, tsaka mung bean. Okay. Yung munggo natin pwedeng gawing tokwa. Kasi kanina na pag-usapan namin, Chef, yung banana peel, yung... Oo, pwede rin. Yung peel, yung sa saging na sabaw. Oo, yung balat. Yung daw, yung balat niya, parang karne daw po yung Oo, lasa. pwede rin. Ano pa ba, Chef? Meron pa ba tayong Pwede mga rin local products? pwede rin yung na- mga langka. Okay din Ay, ang langka. langka. Ay, oo Yeah, nga. pulled pork yun ang ginagawa. Okay. Ayan. Sunod na natin to. Nasa creativity mo na lang Yes, din, no, oo. Chef, kung paano mo Into your wildness imagination. Yan. Kasi pag gusto mo maging healthy, kailangan talaga marunong ka magluto. Tama. Kasi nobody will cook for you. Dapat ikaw talaga, hindi palaging bili ng bili. Kasi ang commercial ay mas mataas ang salt, sugar, oil. At least ikaw, dito, pagka homemade, controlled mo lahat ng Oo. seasoning. At saka kapag marunong ka magluto, makakain mo lahat ng gusto mo. Tapos, economically pa. Mura lang. Ganun. Chef, Kaya yung- lagyan na natin ng peanut butter. Ayan, so nalagay na natin, nag-isa tayo ng bawang at sibuyas, nilagay natin yung mushroom at yung kalabasa, tapos naglagay na tayo ng peanut butter. So, ay, teka lang. Lalagay na natin tong sabaw. Ayan. Pwede mo naman to na na Ano i-blend yung po after. yung ginawa, Chef? Sa mushroom. Sa mushroom, binabad ko lang, binabad and then pinakuluan ko, tapos siniwa. Ayun lang. Ayan. Palagyan natin ng mushroom powder. Mas okay din ang mushroom powder kasi may umami flavor siya. Ayun, Chef. May question
Nako, ito po, kasi nakalagay po sa ating dish, plant-based kare-kare with vegan bagoong. Yes po. Paano naman natin nagawa yung bagoong? Ay, ang bagoong kasi, Walang alamang. last time, meron kasi kaming gathering sa church. So, nagluto ng kare-kare. Ako rin nagluto ng... Tapos iniisip ko, ano kayang kapares nito? Paano magiging, parang may bagoong. So, minix ko lang yung onion, garlic, and everything. Tapos, nilagay ko sa table. Tapos, yung kare-kare, isang kawa yun kasi group kami. Tapos, pagtingin ko, yung bowl na, na niluto ko na bagoong, yun ang unang naubos kasi nagkanya-kanya na sila. Parang yun. Chef, pwede amuyin ko? Oo. Parang ang sarap kasi nito. Ay, ang sarap amuyin naman. Olive oil po yan. Parang bagoong nga din Yes. siya, pero wala siyang alamang, chef, Wala. no? Pwede na natin siya isama dito. Ay, okay po. Okay. So, para medyo may lasa na May rin lasa po siya, na. mag-add siya ng Flavor. flavor Yes. sa ating vegan kare-kare. Pero chef, ilang years na kayo na plant-based, chef? Since 2002 yung kasi parang up and down, ganyan. So, inaaral ko rin kayo, talaga. chef, ang diet niya plant-based. Sibuyas naman, 50 hanggang 120 pesos ang kada kilo. Ang sili naman po, 80 hanggang 180 pesos per kilo. At ang luya, 120 po hanggang 200 pesos. Ang asukal naman na washed, 65 hanggang 90 pesos. Ang itlog po, 7 pesos hanggang 13 pesos per piece. At ang mantika, 80 pesos to 190 pesos per liter. At ready na po mga kasambahay ang ating ingredients. Dahil syempre, alam niyo na, pumaporma na lang tayo talaga dito sa kusina. At ngayon, pwede na tayo magluto. Syempre, ito na nga ang ating special guest chef for today ay isang silver medalist sa isang international cooking competition sa Ho Chi Minh City, Vietnam noong April 15 to 18, 2026. Uy, mahaba pala ito ha. At ang dish na kanyang pinanalo ay ang iluluto niya sa atin ngayon. Siya ay walang iba kundi si Chef Joe Simin or Chef Joe Oreste. Good morning, Chef! Yan, Chef. Good morning po sa akin. Sa ating po Good mga morning sa kasamahan. lahat. Yan. First of all, Chef, congratulations po Yeah, dun thank sa you. napanalunan niyo po na award po sa Ho Chi Minh sa Yes. Vietnam. Talagang representative ng ating bansa. Talagang Opo. go Philippines! Yes. At ayan, Chef, ano po bang ihahanda niyo po na plant-based recipe para po sa atin ngayong araw? Sa ngayon, ihahanda natin ay plant-based kare-kare. Kasi ang Pilipino ay sikat sa kare-kare, di ba? Apo. Internationally. At ito ay napakasarap. Ayun, sige po. Chef, ano po Pero ba this mga time ay ingredients natin, may Chef? twist tayo. Opo. More on gulay talaga. So we have Opo. onion, garlic. So umpisahan ko na. Sige po, banggitin muna natin, Chef, lahat ng mga ingredients natin. Sige. We have annatto oil, onion, garlic. Ginamit ko ay shiitake mushroom. Okay. Para meaty rin siya. Siya ang flavor. Ah, Yan. And then, meron tayong, of course, kalabasa. Ito ay peanut butter, mushroom powder, salt and pepper. And then, we have sitaw, pechay, talong, and ang atin also na meat replacement ay crispy mushroom. Meron din tayong toppings na grounded na cashew nuts, Okay. peanuts, at pampalapot na flour. At and Okay. then yung stew nitong Oo. Yung ng mushroom Ng po. mushroom. Okay. Sige po, Chef. Simulan na po natin ang ating pong pagluluto ng plant-based kare-kare. Yes, very easy lang to. Para lang kayong Kakaroon ng aberya sa ating kusina. Ayan. Thank you. Buti na lang. Andito ang munting So, kusinera. ang gamitin natin ay olive oil na parang binabad muna yung Apo. yung Yung annatto. aswete. So, annatto oil na siya. Para mas maganda ang kulay. At saka very natural. Chef, kailan pa kayo nag-start maging plant-based Actually, cuisine chef? 2002 kasi after na, nag-missionary kasi ako. Hmm. And then, after nun ay, naging plant-based na ako, unti-unti.
okay po. Pero kanina, Chef, nung nagkakwentuhan tayo, no, nabanggit mo sa akin na kayo po ay physical therapist Oo, po. PT-graduate ako. Okay. Saka nakita ko kasi sa mga pasyente na nagkakasakit talaga sila dahil sa lifestyle. At kasama doon yung pagkain. Opo, so parang doon din na-encourage Oo. po kayo. Dito rin, kasi gusto ko rin tulungan yung mga pasyente na ma-educate sila kung ano ba talaga yung Mga dapat kayo. mga dapat kainin. Tsaka hindi lang sila na pasyente. Dapat tayo rin kasi preventive kasi. Tama. So prevention is still better than cure. Tama. So sinatay na natin yung ating garlic and then ang ating onion. Ito ay pinriko ko na siya. Okay. Ayan. Para may lasang meat din siya. Chef, ano ba yung mga meat replacement po? Bukod po doon sa parang madalas nakikita na natin yung tokwa, Oo, mushroom. tokwa. Parang malito naman yung utak natin na parang Mushroom. kumakain pa rin tayo ng karne. Yeah, mushroom. And then, meron na ngayong ginagawa ng mga lentils na parang tokwa din. Ah, talaga? Oo, tsaka mung bean. Okay. Yung munggo natin pwedeng gawing tokwa. Kasi kanina na pag-usapan namin, Chef, yung banana peel, yung... Oo, pwede rin. Yung peel, yung sa saging na sabaw. Oo, yung balat. Yung daw, yung balat niya, parang karne daw po yung Oo, lasa. pwede rin. Ano pa ba, Chef? Meron pa ba tayong Pwede mga rin, local products? pwede rin yung na- mga langka. Okay din Ay, yung langka. langka. Ay, oo Yeah, nga. pulled pork yun ang ginagawa. Okay. Ayan. Sunod na natin to. Nasa creativity mo na lang Yes, din, no, oo. Chef, kung paano mo mapapag... Into your wildness imagination. Yan. Kasi pag gusto mo maging healthy, kailangan talaga marunong ka magluto. Tama. Kasi nobody will cook for you. Dapat ikaw talaga, hindi palaging bili ng bili. Kasi ang commercial ay mas mataas ang salt, sugar, oil. At least ikaw, dito, pagka homemade, controlled mo lahat ng Oo. seasoning. At saka kapag marunong ka magluto, makakain mo lahat ng gusto mo. Tapos, economically pa. Mura lang. Ganun. Chef, Saka yung- lagyan na natin ng peanut butter. Ayan, so nalagay na natin, nagisa tayo ng bawang at sibuyas, nilagay natin yung mushroom at yung kalabasa, tapos naglagay na tayo ng peanut butter. So, ay, teka lang. Lalagay na natin tong sabaw. Ayan. Pwede mo naman to na na Ano i-blend yung po after. yung ginawa, Chef? Sa Ah, mushroom. Sa mushroom, binabad ko lang, binabad and then pinakuluan ko, tapos siniwa. Ayun lang. Ayan. So, lagyan natin ng mushroom powder. Mas okay din ang mushroom powder kasi may umami flavor siya. Ayun, Chef, may question ako. Ito po, kasi nakalagay po sa ating dish, plant-based kare-kare with vegan bagoong. Yes po. Paano naman natin nagawa yung bagoong? Ay, ang bagoong Na kasi... walang alamang. Last time, meron kasi kaming gathering sa church. So, nagluto ng kare-kare. Ako rin nagluto ng... Tapos iniisip ko, ano kayang kapares nito? Paano magiging parang may bagoong. So, minix ko lang yung onion, garlic, and everything. Tapos, isang nilagay ko sa table. Tapos, yung kare-kare, isang kawa yun kasi group kami. Tapos, pagtingin ko, yung bowl na, na niluto ko na bagoong, yun ang unang naubos kasi nagkanya-kanya na sila. Parang yun. Chef, pwede amuyin ko? Oo. Parang ang sarap kasi nito. Ay, ang sarap amugin naman. Olive oil po yan. Parang bagoong nga din Yes. siya, pero wala siyang alamang, Chef, Wala. no? Pwede na natin siya isama dito. Ay, okay po. Okay. So, para medyo may lasa na May rin lasa po siya, na. mag-add siya ng Flavor. flavor Yes. sa ating vegan kare-kare. Pero, Chef, ilang years na kayo na plant-based, Chef? Since 2002 yung kasi parang up and down, ganyan. So, inaaral ko rin kayo, talaga. Chef, ang diet niya plant-based na rin. Plant-based sa Hindi na bahay. po kayo kumakain Hindi ng na, meat. oo. Okay. Yes. Wow, ang galing. Oo, Kasi yun na. naisip ko rin parang, kaya ko ba i-give up yung karne? Kaya ko Yes. bang hindi kumain ng baka? Naman. Ng Pwedeng baboy? pwede. Pero wala rin, Chef, no, kahit isda. So, parang purely Yes, yes. vegetarian po kayo, Yes. ganun. Kasi, Paano ko na rin, Chef, yung mga cheese? meron din tayong meron. nut cheese, cashew, ganyan. Pero Ibabab... hindi na rin po kumakain. Ay, hindi na rin, ng mga dairy. Okay, kasi nga, Yes. it came from an Yes, animal animal. pa rin, animal-derived Yes. product pa rin siya. Everything is Okay. plant-based. So, medyo okay na to siya.
Okay, chef, ano na po yung So, pwede na natin lalagay natin ito, lagyan natin ng konti. Para medyo may crunchy. Yung kasoy po. Yung yan, kasoy ground kasi at kasoy. saka peanut, pag pinagsama mo, grabe yung sarap. Okay. Sobra. And cashew nut is very flexible. Pwede siyang gawing cheese. Okay. Lalagyan mo Naisip siya ko, ng chef, ano. no, napakaganda rin pala nito sa digestion. Yes, ma'am. Kasi hindi mahihirapan ang isang tao na mag-digest kasi nga maraming fiber kapag plant-based po Oo. yung pagkain. Ano? Hindi ka talaga mahirapan. Walang 1 minute, naka-number 2 ka na. Meron na, no? So, sa Yes. mga may gut issues, no? Yes. Yung kailangan nila na pataas ng probiotics. Ayan, ito. So, okay na. Luto na siya. Very easy lang. So, ito mga to, itatapping lang natin. Okay, so magpa-plating na tayo. Agad, Yes. agad. O sige, bago natin i-play ito, no, takamin muna natin yung ating mga kasangbahay. Chef, meron lang akong itatanong sa inyo. Kayo po ba, Chef, ano yung favorite po ninyong gawin kapag wala kayong pasok or wala kayong competition, ganyan? Pag-holiday po ninyo, Chef. Siyempre, gumala. Maganda ang Pilipinas. Traveler ako eh. Plant-based chef traveler. Okay, so, So, pag I po go nagka-travel places. kayo, Chef, ano po yung mga main na ginagawa? Luluto pa rin kayo? Usually, ini-invite ako ng mga kapatiran sa school, sa barangay. Okay na. Luto na siya. Very easy lang. So, ito mga to, itatapping lang natin. Okay, so magpa-plating na tayo. Agad, Yes. agad. O sige, bago natin i-play ito, no, takamin muna natin yung ating mga kasangbahay. Chef, meron lang akong itatanong sa inyo. Kayo po ba, Chef, ano yung favorite po ninyong gawin kapag wala kayong pasok or wala kayong competition, ganyan? Pag-holiday po ninyo, Chef. Siyempre, gumala. Maganda ang Pilipinas. Traveler ako eh. Plant-based chef traveler. Okay, so So, pag I po go places. nagka-travel kayo, Chef, ano po yung mga main na ginagawa? Luluto pa rin kayo? Usually, ini-invite ako ng mga kapatiran sa school, sa barangay. So, I travel with a purpose. So, nagkukook ako for them sa mga camping. Pakasipag naman yung Chef. Kami Yes. matulog, si Chef nag-travel. Yun. Pag Sige. may mga invitation, I go to teach plant-based. So yun pa rin, Chef, talaga. Yes. Nasa passion mo pa rin talaga. Ay, grabe. Well spent ang holiday ni Chef. Walang nasasayang na oras. Pero kayo naman, mga kasangbahay, sa makatitingin. Dito na. Ayan, ano ba ang paborito niyong ginagawa kapag holiday o walang pasok? At bakit? Pakishare naman sa amin dito sa ating Facebook Live at YouTube Live dahil mamaya babasahin natin yun isa-isa. Kaya, Chef, basahin po natin yun. Comment mo na! That's right! Alright. At kung na-inspire kayo, mga kasangbahay, to eat healthy, nitong recipe ni Chef Jo sa atin, abangan nyo mamaya kung ano naman ang inspiring and motivating story ng isang Filipino fashion designer sa New York City. Kaya tune in lang kayo because we'll be right back! Nagbabalik ang Good Morning, Kuya. Ang oras ay 7:06 ng umaga at oras na para sa ating usapang pangkalusugan. Alam niyo ba, mga kasangbahay, na 16.8 milyong katao sa Pilipinas ang may naitalang may hypertension sa taong 2024. Isang sakit na tila pangkaraniwan na sa atin. Pero marami pa rin ang namamatay dahil sa sakit na ito. Kaya bakit nga ba ito tinawag na silent killer? At bakit natin dapat pagtuunan ng pansin ang high blood pressure? Para bigyan tayo ng kasagutan, makakasama natin ngayon si Dr. Wilbert B. Tarun, isang non-invasive cardiologist from Capital Medical Center. Good morning po. Morning, Doc. Doc. Welcome po. Morning. Please greet our viewers po. Morning po. Salamat po sa pag-invite dito sa Good Morning Kuya. Ayan. Dok, matanong nga po namin kayo, ano po ba yung tinatawag na silent killer or hypertension? Ano po yung nararamdaman ng mga tao na meron ito? At bakit po siya tinawag na silent Oh. killer? Oo nga. Sige, ganito kasi yun, no? So, kaya siya tinawag na silent killer kasi marami sa atin ang matataas na yung blood pressure or meron na silang hypertension, kahit umaabot na yan ng systolic BP na 180, wala pa silang nararamdaman na sintomas. Okay. So, habang mataas yung BP nila, unti-unting dinadamage ng high blood pressure yung mga organs natin. So, wala tayong kaalam-alam. Akala natin,
okay lang tayo, pero bigla-bigla na lang, magfe-fail yung mga organs natin. Anong mga nangyayari? Pwede kang atakihin sa puso, pwede kang maputukan ng ugat, pwedeng masira ang iyong kidney na kahahantungan ng dialysis. So, kaya siya silent killer. Wala siyang warning, wala siyang symptoms, pero mataas na yung blood pressure mo. Pero Doc, maklarify ko lang po, ano po ba talaga yung normal po na blood pressure para po sa isang tao? Depende po ba to sa edad or depende po sa gender? Kasi parang like ko pong naririnig, dapat 120/80. Ganun pa rin po ba hanggang ngayon? Oo. According sa guidelines, no, kahit compare mo yung guidelines ng ating sa Pilipinas, sa Europeans, sa Americans, no, ang normal na blood pressure is less than 120. No? So, 120 to 139, elevated BP na yun. Okay. So, it's considered elevated. Borderline pa lang. If it's more than 140, high blood pressure na po yun. Elevated blood pressure. Hypertension na ang tawag sa kanya. And Doc, nababanggit niyo po sa kahit saang bansa talaga, ayun yung nakikita natin na data. Kailangan 120 below, yun po yung masasabi nating Yes. normal. Pero gaano po ba ka-common talaga, Doc, dito sa Pilipinas at sa mga Pinoy yung pagkakaroon po ng hypertension? Actually, very common. Like sabi nga ni Josh, no? Around 16.8 million out of almost 100 million population. That's roughly around 20%. Pero recently from the trial ng Presyon 4 na ginawa ng Philippine Heart Council Association on hypertension, around 37% ng mga Pilipino ay merong high blood pressure. So, Dok, yun. meron ba tayong dahilan bakit ganong ka-common, ganong karaming Pinoy ang merong hypertension? So, ganito, marami kasing pwedeng risk factors, pero madalas, no, na dahilan ng high blood pressure ay dahil ito ay namamana or inherited. Siguro mga around 9 out of 10 yan, no? But around 1 out of 10, merong yung cause na dahil sa obesity, dahil sa diet. Let's say, for example, mataas ang sodium content, yung salt content niya. Pangalawa, mataas sa fat content. Yung pangatlo is yung walang physical inactivity, no? Wala tayong ginagawa masyado. Sedentary yung lifestyle natin, hindi nag-e-exercise. So, ito yung mga kadalasang nagbibigay ng increased blood pressure sa atin. Isa pa yung paninigarilyo, tsaka alak. Mga bisyo talaga. Napaka-common pala talaga nito, Yes. Doc. Doc, meron po ba na mga tao na okay naman yung lifestyle nila? Kasi meron po akong kilala, nag-gym siya regularly, tapos very careful siya sa pagkain, tapos biglang nang nagpa-APE siya, nakita na high blood siya. Normal po ba yung mga ganun? Hindi siya napapansin? Bago kasi sabihin natin na ang isang tao high blood, hindi enough na isang beses mo lang siya i-monitor. So may mga tao kasi na sa unang punta niya yan sa doktor, makita pa lang yung doktor, tataas na yung blood pressure niya. Pwede. So yun yung tinatawag nating white coat hypertension, di ba? So ngayon, kailangan muna natin i-make sure talaga na meron siyang blood pressure monitoring na mataas sa bahay. So kailangan meron kang evidence na mataas ang blood pressure niya sa bahay para masabi natin na hypertensive yung Pero Doc, sino po ba talaga dapat yung magbabantay na nung kanilang mga hypertension, yung kailangan na, Doc? Kasi madalas ang sinasabi nila, basta obese yan, sila lang yung magkakaroon ng hypertension. Totoo po ba yun, Doc? Hindi naman, no? Hindi naman lahat ng obese high blood. Like I said, no? Sa una, around 9 out of 10, may namana talaga yung hypertension. Nakaka-contribute lang yung walang ginagawa, walang exercise, diet, at saka pagka overweight ka or obesity. So, yun. So, hindi rin porket payat ka, hindi ka na high blood. High blood ka din, pwede pa rin maging high blood if ito ay namamana nga. So, kapag may family history kayo na mataas yung blood pressure nyo,
dapat regular ang monitoring natin sa bahay. So, ilan ba kaya sa atin ang may pang-monitor ng blood pressure sa bahay? So, sa inyo, sa tingin ko, ilan ba sa inyo may Kami blood po pressure? meron. Ha? Meron naman po. Meron naman. So, importante talaga na ma-monitor natin yon. Pero Doc, based po sa ano nyo, sa experience po ninyo, meron po ba kayo napapansing trend na sa edad na ganito ay nagkakaroon po ng hypertension, mas prone po sa ganong age gap kumbaga? Oo, meron, no? So, meron kasi yung study, yung tinawag ko sabi nga nila, Pression for Trial, no? Ang sabi nila doon, from 19-year-old, no? To 20-year-old to 29-year-old, from 30 and then 39, i-compare mo yung level ng hypertension. Trentahin. By age 30 to 39, around 5-fold increase yung hypertension. Trentahin, Dok. Oo. Ang high blood, siguro mga 40 above, mga 50% nun, high blood. Okay. No? So, ang pag-increase niya very steep from the age 30 to 39. So, bakit kaya? Bakit kaya ganun na age 30, 39, marami ng high blood? Kasi nga, nagbabago yung ating kinakagisnan ngayon . Ano ba ang usual na ano natin sa tingin nyo? Wala masyadong activity na uso na yung mga computer games. Okay. Diba? Work from home. Tapos, pangalawa, nauso na din yung pagkaing mataas sa carbs and fat. Diba? Mga high dense energy. Okay. Tapos, wala kang ginagawa. Mm. So, tataas talaga yung obesity sa atin. In fact, parang 40% nga yung increase. No? So, kaya ang trend niya is parang dumadami yung level ng hypertension sa mga age 30 to 39 na yung, sa mga pasyente natin. Pero Dok, bakit po ba pabata rin yung nagkakaroon ng high blood? Kasi kahit po ako, may kaklase ako nung high school ako, parang hina-high High school, blood. Oo, high school. Pero yun medyo ano nga rin siya, may kabigatan din po siya. So bakit po bumababa yung cases natin ng nagkakaroon ng high blood? Oo. Ay, bumababa yung edad ng mga nagkakaroon ng high blood. Oo nga . So, yung isang reason talaga dun is yung yung wala masyado tayong exercise at saka tumataas yung obesity sa atin. So, probably because na diet. Kasi yun sa diet natin, mataas ang mga salt content na mga kinakain natin. Saka ang dali na po magpa-deliver ngayon, Doc. Kasi sipin mo, Fast talaga. Oo, mostly ng mga pagkain natin, ano ba yung mismong pagka kumakain ka ng rice, yung para mailunok mo yung rice, kailangan, di ba? Usually maaalat. Mahilig tayo sa mga sausawan. malasa. Toyo, patis, di ba? So, yun yung mga condition. Doc, factor din po ba yung mga nagpupuyat, yung mga ganyan, mga kulang sa tulog? Factor din po ba yan na magkaroon ng hypertension? Oo, pwedeng factor din yung nagpupuyat. Siyempre, di ba, pagod ka, may masakit. So, ang tendency nun is tumataas ang blood pressure. So, pwedeng effect mga emotional. Kaya nga, hindi enough na pagpunta mo sa doktor, no? Unang punta mo, pag mataas ang blood pressure, high blood na kagad. So, kailangan pa yan i-monitor mo, no? Sa bahay, dapat nakarelax. Totoo pala, Doc, yung pag nagagalit, sasabihin na, kalma ka lang, high high blood blood ka. Ganun pa. Totoo yun. Totoo yun, di ba? Tingnan mo, pagka nagtatanong ko, bakit kaya inatake ito sa puso? Yan, di ba? So, usually, merong parang trigger na event, di ba? Nagalit, tumaas ang blood pressure, tapos, inatake na sa puso, or naputukan ng ugat sa utak, na-stroke na. So, usually, common na nakikita na. Pero Dok, nababanggit nyo, isa sa mga main factors ng tumataas na hypertension cases yung kulang sa activity, kulang sa exercise. Paano po yung may mga existing condition na mataas na yung blood pressure nila? Paano po natin marirecommend yung exercise or workout sa kanila? Pag nag-workout, di ba parang lalong tumataas yung blood pressure ng mga tao. So, paano po magiging safe yung workout for them na meron ng existing Okay, hypertension? sige. Tama yan, no? So, kailangan natin i-consider sa paggamot ng mga tao, no, ng mga high blood, individualized. Ibig sabihin, depende sa kung anong meron siya. So, kung alam mo nga halimbawa, nagko-complain na yan na sumasakit ang hindi mo yan i-recommend muna na mag-exercise. So, ang unang gagawin mo muna is, i-treat mo muna yung high blood pressure nila na huwag munang tumaas. So, tapos i-rule out mo na
tingnan mo kung may mga involved ng problema sa kidneys, sa heart, ganyan. Titingnan mo muna kasi alangan namang i-recommend mo mag-exercise yan kung inatake yan sa puso, di ba? So, kailangan mong i-rule out muna yun, yung mga target organs. In fact, sa mga may high blood, 50% of them meron ng affected na organ. So, kailangan talaga magkonsulta muna sa doktor. Tapos, bago mo yan i-recommend ng exercise, hindi rin naman yung basta-basta mag-exercise na mag-jogging, buhat. Kasi most of them, obese. Kawawa naman yung mga tuhod, kawawa naman yung ankles nila. So, kadalasan ang best exercise sa kanila is yung tinatawag naming non-weight-bearing exercise. So, hindi mo ginagamitan ng bigat. Ano ba yung maganda? Pinakamaganda exercise? Swimming. Diba? Pag mag-swimming ka, Oo nga, no? lulutang ka lang, walang less stress sa mga joints mo. Instead of jogging, pwedeng seated lang, bicycle. Ayaw. Diba? So, yun yung mga tinatawag nating mga non-weight-bearing exercise na Non-weight-bearing. pwedeng tumulong, no? Kasi yung mga obese, wag mong sabihing mag-jogging kasi kawawa yung mga tuhod. Oo nga. Babalik sa'yo yan, masakit na yung mga Kaya, ankles. wala nga hypertension, sakit ng uhod. Pero Doc, when it comes to treatment naman, totoo po ba na once na makadevelop ka na ng hypertension, lifetime na po yung medication? Di ba nga po meron term na tinatawag na mga maintenance, ay ibig sabihin habang buhay na magiinom po sila ng mga gamot. Yes, true, no? Oftentimes, totoo yan. Once na na-develop na-diagnose ka na may high blood, continuous na dapat yan, no? Unless kung isipin mo, ang cause ng hypertension niya ay dahil malaki siya sa diet niya, ganyan, pwede pang ma-discontinue. Okay. Pero, kung yan ay nasa lahi nila, dapat continue mo na yung ibibigay. Like I said, di ba, silent killer nga siya So, kailangan i-maintain mo na mababa lang. Okay. So, Doc, kahit hindi ka high blood sa mga araw na ito, kailangan iinumin pa rin po yun. Kailangan iinumin mo pa din. Kasi kailangan ma-maintain mo yung level ng blood pressure na kailangan mo. Kasi pag hinayaan mo yun, unti-unti niyang sisirain yung mga organs mo. Remember, yung symptoms na magkakaroon ka ng mga madali kang mapagod pag lumaki puso mo. Yung pagkasira ng kidneys mo, nagtatapon ka ng mga protein sa ihi. So, yun yung mga early signs na magkakaroon. Hindi mo alam, mga around siguro 50 to 70% na ng organs mo sira. Tapos magpapacheck up ka, nung time na natitira na lang 30%. So, wala na magagawa doktor mo. So, anong gagawin na lang niya? Diba? Aalagaan niya yung remaining. Diba? So, kailangan natin na ma-prevent to start bago pa na magkaroon ng mga komplikasyon. Pero Doc, nababanggit niyo po yung monitoring. Paano po ba yung tamang BP monitoring po? Okay, ganito kasi, no? Yung BP natin, ang pinakamataas yan, usually early morning. O, di ba? Napapansin nyo yung mga atake sa puso, stroke sa early morning yan. So, usually, ang BP niyan, early morning, mag-monitor ka before breakfast. Okay. Tapos, bago ka mag-monitor, kailangan nakapahinga ka. Siyempre, galing ka tulog. Sige. So, tapos, nakapahinga, tapos yung arms mo at the level ng heart, no? And then, after mo ma-monitor yan, at bedtime din i-monitor. Pinakamababa, mga tanghali yan. So, usually mataas ang BP, morning or evening. So, kung mag-monitor po tayo para malaman kung may hypertension, 3 beses po sa isang araw, tapos i-average po ba natin? Ganun po ba ang tamang proseso? Ang ideal talaga, meron tayong tinatawag na 24-hour ambulatory BP monitoring. Okay. Kasi minsan may mga magpapacheck up, Dok, kasi nagalit lang ako. Kasi Dok, pagpunta ko naman dito, mataas ang BP pero sa bahay, normal lang naman. So ngayon, magbibigay ka sa kanya ng tinatawag nating 24-hour ambulatory BP monitoring. Ikakabit yun sa'yo every hour, every 30 minutes in the morning, during daytime, imo-monitor yan. Tapos pag tulog mo, every hour, imo-monitor din. So, wala nang factor yung sinasabi mo, nagalit ako. Kasi hindi ka na aware. Nagmo-monitor siya. Tapos i-average yun. Okay. Pagka nakita mo doon na high blood siya, kailangan mo na siyang 24-hour ambulatory. Okay, yun ang pala magandang gawin. And part po yun, Doc, ng prevention. No? Pero meron pa po bang mga, hindi pa po kayo nababanggit ng mga prevention para hindi tayo magkaroon ng mga hypertension? Ang pinaka-factor talaga pag nag-a-advise ako sa mga pasyente ko na high blood is, number 1, yung value ng exercise talaga.
Malaki yung value ng exercise kasi bawat 1 kilogram na nalulus mo, bumababa ang yung blood pressure ng 1 millimeters mercury. So kahit mga 1 to 2 kilograms in a month, mga 5% ng weight mo, malaking change na yan sa'yo. Pangalawa is yung sa diet. Kailangan talaga medyo less yung diet natin. Ang sabi is around 2.3 grams lang ng salt. That's around half teaspoonful, no? Teaspoonful. Oh, so, paano kung nagsawsawan ka pa? Mataas na yun. Wala na agad. Oo. So, at saka yung last would be smoking talaga, no? Yan kasi ang number one initiating event para mag-develop ka ng pagbabara ng mga ugat. Kaya, smoking, talagang hindi. No talaga. Iwas na Pero sa bisyo. Doc, last na po, bago po kayo bumati sa ating mga kasangbahay, kasi madalas ko po ito naririnig, lalo na po sa mga matatanda. Halimbawa, may birthday o kaya po may handaan. Ay, kakain ako ng lechon, may gamot naman. Parang yun po yung laging thinking nila na, ay, sige, may gamot naman ako, inom na lang ako ng gamot. Parang lagi ko po siya naririnig. Okay lang po ba yun na pinapractice po ng mga kababayan natin na may hypertension? Hindi. Dapat nagda-diet pa rin tayo. Hindi naman rason yung gamot para kumain ka ng taba. Hindi naman rason yun. Kasi may mga ina-attain kaming target levels. May mga target levels kami. Depende sa mga risk factors na meron ang isang pasyente. Sometimes, kahit normal pa yung yung nakikita mong cholesterol levels mo, hindi ka basta-basta dapat nagtatanggal ng gamot nang hindi mo pinapaalam sa doktor mo. Kasi hanggat hindi namin na-achieve yung target levels na yun, depende sa kung anong meron. Kalimbawa, yung isa may diabetes, yung isa may kidney problem, yung isa wala. So magkakaiba ng target levels. Yan. O yung isa inatake na sa puso. From 130 na normal, less than 100, less than 70, tapos pag may barado ka ng ugat, less than 55 na lang ang cholesterol na LDL na kailangan mong i-maintain. So, hindi dapat basta-basta tinitigil. No? Ganon din naman yung sa hypertension. Hindi rin dapat basta-basta tinitigil. Kailangan mo munang magkonsulta uli sa doktor ninyo. Ayan, huwag niyo nang sasabihin na may gamot naman, mga beha. Dapat makinig tayo at sumunod tayo sa payo ng doktor. Ayan, Dok, sa mga gusto naman pong magpa-check up po sa inyo, kung meron po silang hypertension, saan po ba nila kayo pwedeng puntahan? Okay. Pwede niyo akong mapuntahan sa Capitol Medical Center. Ang schedule ko is Tuesday, Friday, 9 to 12. Sabado, mga 1 to 3 p.m. Yun. Dok, bati na naman po kayo. Sino pa yung mga gusto niyo pong batiin ngayong umaga? So, good morning lang sa lahat ng mga staff at saka mga colleagues ko sa Capitol Medical Center, sa mga tatlo kong anak. Good Di po morning. si Toti at si Ada. Good morning po! Thank you so much Thank po, you. Doc Wilber Tarun, Salamat. for giving us a deeper knowledge about hypertension. Tunay nga pong napakalaki ng tulong ng inyong mga ibinahaging payo para po mas maging aware at maalagaan natin ang ating kalusugan. Tandaan natin ang expert advice si Doc Wilbert, mga kasambahay, kasi dapat healthy tayo. That's right! At para naman sa mga humabol sa ating live stream, may tanong kami para sa inyo. Ano ang paborito nyong ginagawa kapag holiday o walang pasok? At bakit? Ikwento nyo naman sa amin yan sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ay babasahin natin yan isa-isa. Kaya, I-comment mo na! Alright, bukod sa comments ng ating mga kasambahay, naabangan talaga namin yung plant-based version ng kare-kare. Uy! Malaman natin ano bang update dyan? Ano bang nangyayari na sa ating kare-kare? Pati yung bagoong, vegan bagoong. Kamusta, Ira? Eto lang nga, mga broskies. Kasi narinig ko, sabi ni Doc, kailangan din healthy tayo. No? Kaya para makaiwas din tayo sa hypertension, naghanda na tayo ng healthy na recipe para sa inyo mga kasangbahay. At ito na ang update natin, Chef. Ano na po ba yung gagawin natin na next after po natin na igisa po yung kanina? Yes, po yung naluto na. salsa and Yes. everything. Naluto na natin. And then yung mga vegetables ay pinreboiled na natin. So, ipi-plate Okay. na lang natin ngayon. Alright, plating na pala din talaga tayo. Oo. Chef, may question ako. Ito po, anong klaseng mushroom po ito? Oyster mushroom. Oyster mushroom. Tapos paano po yung preparation po dyan? Para ka nagluto ng fried chicken. Okay.
Iko-coat mo lang siya ng mga breadings. Okay, Yung mga tapos pampalasa na deep gusto fry mo. po. Oo, deep fry. Okay. Pwede rin naman na Pan-fry lang. pan-fry. Oo nga, kasi mabilis lang din maluto yung mushroom eh. So, ayan. Pwede yung kainin ng hilaw yung mushroom, di ba, Chef? Depende sa mushroom, kind of Depende. mushroom. So, lalagyan natin ng mga... Yan. Garnish na tayo. garnish. Yan. Tsaka kanina mga kasangbahay, pinag-uusapan namin ni Chef na napakayaman ng Pilipinas sa mga gulay, yung mga resources natin talaga sobrang, kailangan lang natin din maging creative. Yes. At saka, ayun talaga, parang mas mag-appreciate natin na meron tayong mga ganitong klaseng mga, mga ingredients dito sa atin sa Pilipinas. Chef, bigyan kita ng tissue. Yan. O, diba? Yan. Chef, ilan na po so far sa tingin po ninyo yung recipes po na plant-based na nagawa nyo na? Marami na kasi dahil nga hindi na ako kumakain ng meat, parang lahat pwede kong... Lahat ng version ng dating food na nakain nyo, meron na. Yung tulingan na ginata na Opo. parang paksiw, parang before nag-crave ako noon. Ang ginawa ko, naisip ko yung tokwa, Opo. ipaksiw ko, pero binalot ko siya ng dahon. Tapos ginataan. Same lang din naman yung lasa, pero meron siyang meron siyang seaweeds. Ah, okay. Oo. So, yun yung So, kapalit ng lasa ng Same na seafood same. taste. Okay. Yes. Alright. So, tapos na po, Chef? Lalagyan na lang natin ng garnish nitong Oo nga, no? Hindi mo naman mapagkakamalan na hindi to kari-kari. Kasi same lang din na ingredients. Oo. Diba, wala lang talaga yung meat. Yes. Tapos siyempre, lalagyan natin ito. Ano, ang sarap. Ang hilig ko pa man din sa gulay. O yan, sakto. Ayun. Wow. Legit nga, mga kasangbahay. Sige, pakita natin ng close-up. Ayan. Ay, ganyan ko konti. Oh, pak! Ito na po ang ating plant-based kare-kare with vegan bagoong by Chef Joe! Pero mga kasangbahay, bukod dito sa plant-based kare-kare natin, meron pang ibang dinala si Chef sa atin na mga plant-based food. Chef, sige po, nakiguide naman kami. Yes, we have, aside from vegan bagoong, we have here pastil, oyster mushroom pastil. Yan. Yung oyster mushroom natin is coming from Bulacan, Candaba, kay Ma'am Donna. Okay. So, yan. Ito So, naman, Chef. meron na rin tayo Uy, merong naka-jar na. naka-jar. Oh. Oyster mushroom pastil. Ayan. Ayan. Ito, Chef, ano naman po ito? Ayan din siya. Okay. Pero ito. usually, binabalot namin kasi parang anytime or anywhere, pwede mo siyang dalhin. So, may kanin siya, 1 cup, tapos yung buong kanin, i-cover mo, tapos lalagyan mo ng, Oyster mushroom pastil. Ayan. Okay. Tapos pwede mo na ibaon. Very healthy. Right. Tsaka So, ito, environment ulitin natin, friendly. Chef. Ito yung natin, parang Parang kapalit ng ng fried chicken, parang chicken nuggets, Yes. ganyan. So, mushroom nuggets, ganun, Chef. Tapos yung oyster pastil. Oo. Tapos yung kare-kare natin. Kare-kare natin. And ito yung mismo parang binalot. no? Yes, Binalot style. Meron din tayong sinantolan kasi uso na yung santol Ayun. ngayon. So, sayang naman, di ba? So, yan. Sige, pakita natin yung buong set ng mga products ni Chef. Ayan, Chef, kayo po, ito po, produkto nyo po Ako, talaga ako po yan. talaga ang Ano pong expert. pangalan, Chef, nung ninyo? The Coach Wellness Products. The Koch Wellness Products. Ayan, sige, Chef. Pero ito po ba, Chef, available po ba ito kapag kinontak po nila Yes kayo? po. Pwede ba silang magpagawa Yes. sa inyo ng mga Yes plant-based po. dishes? So, mga 2 days ahead, advance, para mas ma-ready namin. Ayan, saan po ba nila kayo pwede makontak, Chef? Sa 0917-942-3684. And on my page, The Coach Wellness Product and also Joe Oreste. Alright, purchase na kayo mga kasangbahay kung gusto nyo ng alternative dun sa mga... Ito po ang ating bagoong, vegetarian bagoong. We have 3 variants. Meron pong original, hindi mahilig sa maanghang. Ito gusto ng mga millennials to. Sweet na, spicy pa. Ayun. Tapos ito, hot and spicy na kaya kang, ipaglaban. Yun. May maganon pa si Chef, ano? Tsaka
Tsaka syempre yun nga, yung oyster pastil Yes, natin. oyster pastil. Oyster mushroom pastil and yung sinantolan. Ayan, sa mga gusto ng ng alternative dun sa mga regular na nakakain nila na bagoong. O meron naman palang vegan meron. option. So, order lang kayo kay Chef Joe. At yan, hanapin niyo siya sa kanyang social media account dyan sa kanyang Facebook sa Joe Oreste. Chef Joe, maraming so salamat po. At once again, congratulations po. Sana mas marami pa kayong award na mapanalunan at i-represent niyo po ang Pilipinas. Yes, proud to be Pinoy. The best talaga ang mga Pilipino in yung diverse yung ating panlasa. Opo. Chef, baka meron na naman kayong gustong i-shoutout. Sige po. Yun. May gustong magpabati si Chef Archie. Galing na siya dito actually. And also, binabati ko rin yung Saigon Group, yung 6 kami na nanalo sa Vietnam. And also, may Upland Sierra Madre Chef Association. Ang head namin doon, our president is Chef Zek. And also, may missionary family na pinayagan ako na pumunta dito. My friends and the coach followers, also my family. Siyempre, yung aking assistant, si Ma'am Lorcel and si Ma'am Rina. Thank you. And also, thank you for watching din at pag-help kay Sister Kayreen and Sister Rose Brian Market. Ayun. Yeah. Ganun yung mga lolo sa Missionary Brothers. Hello, nanonood sila ngayon. Ayun. Good morning po sa inyo. Good Chef, morning. yung schedule po ninyo na nagtuturo po kayo ng plant-based po na mga dishes, meron po ba kayong upcoming schedule? Baka pwede nyo po i-promote po. May inaantay kami na by June pa naman yun, pero hindi pa masyadong. Hindi pa finalized Hindi pa finalized. po. Pero, Siguro sundan na lang po nila kayo sa inyong social media account. Yes po. Ayan. Thank you. Chef, balik po kayo dito. Thank Pag-prepare niyo po kami nung kinukwento niyo po sa akin na yung buko na, ano ba yun? Buko pusit. Pusit. Ayan. Ayan. Ako, babalik pa si Chef Yes. Joe dito. Excited ako na makita pa yung mga plant-based dishes natin. Once again, maraming salamat po, Chef For Joe. having me here. Yes. And for more Cuisine Adventures, mga kasangbahaya, abang lang kayo dito everyday. At syempre, ang laging paalala ng inyong munting kasinera, don't forget to cook with love and cook it right! That's right! Balik sa inyo, mga kasama! Ay. Welcome back to Good Morning Kuya! Sobrang excited na ako Oo, mga ako kasambahay rin. kasi talagang nakakaantig ng puso itong i-feature natin today. Alam mo yung feeling na parang ang layo ng pangarap mo pero pinipilit mo pa ring habulin? Ganoon ang kwento ni VJ Floresca. Mula sa simpleng pangarap na makagawa ng magagandang damit, unti-unti niyang binuo ang pangalan niya sa mundo ng fashion hanggang sa dumating yung pagkakataong makilala siya sa international stage. Pero syempre, hindi naging madali ang lahat. May mga challenges, doubts, at moments na kailangan niyang patunayan. Hindi lang ang talento niya, kundi pati ang sarili niya. At sa kabila ng lahat ng iyon, dala-dala pa rin niya ang puso at galing ng isang Pilipino. Kilalanin natin ang mas personal na kwento ni VJ Floresca dito lang sa Buhay Pinoy. Sa mundong fashion, kung saan bawat tahi ay may kwento, isang pangalan ng Pilipino ang ngayon ay umuukit ng kasaysayan sa international stage. Hi everyone, my name is VJ Floresca and I'm a fashion designer based here in New York City. Naging makasaysayan ang pagkapanalo ng Filipino designer na si VJ Floresca bilang kauna-unahang openly transgender woman at unang designer of Filipino descent na nagwagi sa Season 21 ng Project Runway noong 2025. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan. It really took me 13 years before ako nakapag-compete sa Project Runway because mahirap talaga makapasok because, this kind of competition kasi talaga, it will really change the life of the designer and that's what happened to me. Hindi overnight success ang kwento ni VJ.
Ito ay bunga ng ilang taong pag-aaral sa fashion design and merchandising at ng walang sawang determinasyon na patunayan ang kanyang sarili sa isang kompetisyong kinikilala sa buong mundo. A lot of people know me now. I think that being in Project Runway, parang maraming nakakita. I think it really is the competition na talagang once you're in that competition, people will see you. And I'm really happy na nakapag-compete ako, and at the same time, I want that to represent the Filipino community. Katulad ni na Miss Universe Pia Wurtzbach at Catriona Gray, dumaan din siya sa pagiging runner-up bago tuluyang makamit ang inaasam na tagumpay. Isang patunay na ang tagumpay ay para sa mga hindi sumusuko. It's really a journey of not giving up. You just have to fight for it because if you don't believe na makakaya mo talaga siya and you give up easily, then sayang naman, di ba? But if you keep on fighting and talagang you know it for yourself talaga na parang you can do it, you can really do it. At nagbunga ang lahat ng kanyang pagsisikap. Details, they need to set an appointment with me kasi this is very beautiful. Like the lace is so beautiful. Mula sa pagkakaroon ng sarili niyang atelier, pakikipagtrabaho sa mga kilalang personalidad sa fashion industry, hanggang sa pag-feature ng kanyang koleksyon sa New York Fashion Week ngayong taon, unti-unti niyang naabot ang mga pangarap na minsan ay tila malayo. I'm really happy that I am one of those designers na nabigyan talaga ng opportunity to show my first collection at New York Fashion Week, and it's in the official calendar. New York is a very competitive city. You know, there's a lot of amazing and talented designers who are here, not just Filipino designers, designers all over the world. So to be here and to really remind myself na I know it's not gonna be an easy journey. It's very challenging, but you know, if it's really your passion, no matter how hard it is, you really need to do it. Isa rin sa kanyang mga ipinagmamalaking milestone ang pagbibihis sa supermodel na si Roshumba Williams sa Oscars red carpet. I think my strength is I'm a Filipino designer. You know, ang mga Pinoy kasi talaga, we don't give up. Alam mo, magaling tayo eh. We're very resourceful. So, I'm really happy na marami talagang tao nagtitiwala talaga sa akin. Bilang isang designer, ipinagmamalaki niya na ang kanyang mga likha ay para sa lahat, anumang edad, hugis at laki. At sa kabila ng lahat ng kanyang narating, nananatili siyang grounded. Dala ang paniniwala na ang mga Pilipino ay hindi basta sumusuko. It's very important that you have a relationship with your clients. The relationship, the friendship, yung alam nilang inaasikaso mo sila, yung alam talaga nila na parang you really want the best for them. I think yun yung edge namin compared with the big brands. Unlike when you work with small designers or emerging designers, you really meet the designers. So parang mas worth it. Kaya naman, sa kanyang sariling paraan, nais niyang maging inspirasyon, lalo na sa mga taong minsang nangarap pero natakot magsimula. I'm really doing my best talaga to partner with an investor to open a shop in the Philippines. Kasi ang dami ko talagang mga messages talaga na parang, DJ, do you have a shop in the Philippines? And maybe that's a sign. You know, I want to be the next Monique Lewillier. That's why, to me, it's very strategic also to open a studio in the Philippines. So, maybe next year. At habang patuloy niyang tinatahi ang kanyang mga pangarap sa international stage, dala pa rin niya ang iisang hangarin na balang araw, maibalik ang kanyang tagumpay sa sariling bayan at mas maipadama kung ano ang tunay na ibig sabihin ng Proudly Pinoy. Ang galing ni VJ. At sana nga magkaroon siya ng shop dito kasi syempre gusto rin matry ng mga Filipinos kung paano paano ba magsuot ng nung mga kanyang mga gawa. Designs. Kasi ang nakaka-enjoy pa lang yata ng mga ginagawa niya ngayon ng mga damit nasa ibang bansa kasi nasa ibang bansa siya. So isa yun sa dream niya makapagtayo ng shop dito para matry din ng Pinoy. Kasi yun nga lagi siyang bumabalik na 'di ba sa pagiging Pinoy niya na ang laking factor ng pagiging Pinoy niya kung bakit nagtagumpay siya dun sa ibang bansa as a designer. So, nakaka-proud yung mga gaya ni VJ. DJ. Congratulations!
buhay Pinoy. Ito naman, syempre, moving on naman tayo. Important advisory naman po para sa mga motorista. Nag-update na ang Department of Energy o DOE ng oil price adjustments for May 26 to June 1 based sa global supply nito. Magkakaroon ng oil price increase sa diesel sa halagang 1 peso and 96 centavos per liter. May pagtaas rin sa gasoline ng 1 peso and 60 centavos per liter, habang 1 peso and 45 centavos per liter naman ang dagdag sa kerosene. Sa kabila nito, patuloy naman ang DOE sa pagpapalakas ng supply ng langis sa bansa. Para sa further updates, manatiling nakaantabay dito sa Good Morning, Kuya. Mahal na naman. Binabawi na naman, ha? Oo. Pero ngayon, di ba nagkakaroon din kasi ng mga, ano din, pati sa energy natin, sa kuryente, di ba nagkakaroon ng mga, tawag doon, mga Pagtaas din ng blackout. Hindi, parang pinapatay yung mga grids. Ayan, Di ba? Nagkaka-rotational blackouts para sa ano. Kasi nga, medyo malakas kumonsumo tayo. Kaya, isip tayo ng paraan para paano nga ba mapapababa natin. Marami namang options ngayon. No? Oo. Pero siguro mahirap kasi ngayon dahil sobrang init din, Kaya nga eh. 'di ba? Kaya parang hindi maiwasan talaga na kumonsumo ng Kaya lumalakas kasi ang kuryente. init. Oo. Sa hintayin niyo pong magtag-ulan. Baka wala na kaming bayaran. Charis! Charis lang. Hindi nga ngayon. Hindi nagbayad pala. Hindi na nagbayad. Medyo Pero mas umuulan-ulan mababa na yan. eh, no? Oo. Mararamdaman na yun. Tsaka marami na rin nagpapasolar. Yung mga may kaya-kaya nating mga kasangbahay. Ay, yung mga naka-hybrid. Oo, yung mga naka-hybrid. So yun talaga, Sana tulungan all. na lang para kahit papano hindi naman maubos yung energy natin. Speaking of energy, ito meron tayong atid na good news sa ating mga kasambahay dahil may pa-splashing giveaway ang Good Morning Kuya together with Aqua Planet. Pwede kayong manalo ng Aqua Planet passes para sa ultimate summer adventure kasama ang inyong pamilya o tropa. At para sumali ay simple lang. I-follow ang official pages ng Good Morning Kuya, UNTV News and Rescue at Aqua Planet. I-like at i-share ang official giveaway na posted sa nakapin dyan po sa ating Good Morning Kuya social media pages. Mag-comment kung sino ang gusto nyong makasama sa Aqua Planet at bakit. Gusto nyo ba kami? Yeah. At lastly, huwag kalimutang mag-tag ng 2 friends. Yon, at may bonus entry din kapag nag-post kayo ng inyong favorite summer memory gamit ang hashtags na #GMKX Aquaplanet at #SummerSaya sa GMK. Yun. Maglalagay ako kasi di ako nakapag-Aqua Planet. Yeah. Sige. Kasama niyo ako magko-comment at gagawa ng post, mga kasambahay. Ito ang announcement naman po ng ating winners ay sa darating na Tuesday, June 2, 2026. Kaya join na kayo at baka kayo na ang susunod na mag-enjoy sa exciting water adventure ngayong summer. Habol na, habang hindi pa maulan masyado. Okay lang. Alam mo, pumunta ako dyan na medyo maulan. Yes. Okay lang din. Oo, okay. Kasi may enjoy mo pa rin. Hindi, kasi pagka maaraw kasi mainit nga. Kasi di ba minsan yung mga slides kasi may mga pila. Syempre, lalo na pag peak season. Kapag mainit, isipin mo nakapila kang mainit. Pero pag umuulan, okay lang. Hindi masyado mainit. Tsaka sa mga takot umitim dyan, di perfect. Kasi medyo, Gloomy lang. tutok ang araw sa Pero habang mainit pa, siguro isang tip na mabibigay ko sa mga gusto mag-Aqua Planet, sila, aqua shoes. Kasi naging problema namin nila Ian tsaka ni Joshua. Sobrang init nung Lapag. As in, napapasok yung paa namin. Buti na lang, binigyan kami ng aqua shoes ng Aqua Planet. Thank you po. Saka Aqua naka-store shoes naman naman. doon. Mga kasangbahay, may store naman po sa Aqua Planet. Pwede kayo makabili doon ng mga outfit nyo. Yes. Kompleto masarap naman ang sila. food, di ba? Ang sayo. ang sayo. Saya Sayo. namin ng food Oh. natin. Kompleto sayo. din sila. Parang Sige hindi nga. sumisigaw eh. Ay, wala na. Pero ang laking tulong ng aqua shoes nga kasi yung aqua shoes kasi yung 'di ba naka flip-flops tayo, naka chinelas tayo nung una. Tinatanggal kasi sa kada slide. Kada slide yung iba hindi pwedeng naka-chinelas. So tatanggalin niyo yung chinelas niya. Pero kung naka-aqua shoes kayo, yan allowed siya sa mga slides. Pwede siyang gamitin sa mga slides. Hindi na kayo ma-hassle pa na tanggal kabit kayo ng mga chinelas ninyo.
aqua shoes na kayo buong stay nyo sa Aquaplanet. Dito bawal bawal nakatsinelas. Kailangan aqua shoes yung gamit nyo. Yung river yan Saka baka kasi bumara yung mga chinelas nyo. Baka rin. Oo, kaya aqua shoes na lang kayo dyan. Tsaka kasi kapag naka-slippers ka, katulad nung nangyari sa atin, diba, noong una, iiwan mo pa sa slide, kung makakalimutan ka katulad ko, makakalimutan mo yung tsinelas mo sa nilagay. Bawat punta yata namin, tinatanong niya ako, tinasan yung chinelas ko. Sino kumuha? Kaya Tsaka rin, yung reminder din natin na mag-sunblock tayo. Kasi nung pumunta ako dyan, ang nasunblockan ko lang yung mukha ko tsaka yung leg ko. Pero yung braso ko, hindi ko nasama. Kaya hindi pantay yung kulay ko pagkatapos. Maganda mag-sunblock din tayo. At saka yung attire din. Attire din, oo. May mga shorts na hindi pwede dyan. Oo, akala natin okay yung short na suot mo, di ba? Kapag yung shorts nyo, meron parang may mga Bakal-bakal. nakalabas na may mga bakal or something na pwedeng sumabit sa mga slides, hindi po pwede yun dyan. Sa Aquaplanet. Kaya maganda rin, itanong din natin kung yung mga outfit ba na pwede, yung mga pwede at hindi. Maganda makakonsulta rin natin. Kung sa online naman, feeling ko pwede naman yatang itanong nila. Tsaka feeling ko kailangan mo na mag-diet bago pumunta Aquaplanet. Hindi kasi may mga weight limit yung mga slides. Hindi Totoo. pwede i-overload yung mga salbabida. At saka sa mga may mga conditions din, may mga heart conditions. Alam ko may mga, ano ba yung mga restrictions na ganun? Pregnant women, heart conditions, di ba? Na hindi sila makakapag-slide. So i-check muna natin yung mga restrictions para naman, hindi naman sayang yung punta natin. Saka height limit. May height limit din. Mag-exercise kasi ang tataas ng Oo nga, aakyatin. kailangan, naka-condition. Yung legs mo. Kasi yung mga slides talagang ang tataas. So, kailangan mo akyatin. Wala namang elevator, escalator dyan. So, kailangan praktisado ang legs Fit ka mo rin, dyan. fit. Oo, Pero fit. hindi naman siya yung parang nakakapagod masyado. Kasi enjoy naman Pati yung pag-akyat. Ma-enjoy nyo. Lalo na kapag nag-purchase sila online, di ba? May mga discounts pa, Yeah. makakakuha sila ng mga voucher. O di, mas mura yung babayaran nyo. Malilibre nyo na yung mga kasama nyo. Tama. At eto, isa pa, speaking of libre, eto na yung ating mga libreng medical services dito sa ating mobile dental and optical clinics po, no? Sa May 27, 2026, ngayong araw po yan. Ang ating pong unit number 1 po ay nasa Agat Elementary School, National Highway, Barangay Agat, Sison, Pangasinan. Ang unit number 3 naman ay nasa Barangay Buhangin, Davao City. Ang unit number 4 ay nasa Barangay Puerto Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. At ang Unit 5 naman ay nasa Barangay Gintas, Hamtik, Antique. At ang unit number 6 ay nasa Rosca Subdivision, Barangay Poblacion, Santa Fe, Cebu. Alright, ayan. Kaya po abang na kayo mga kasangbahay sa mga schedules po ng ating mobile dental and optical clinics. At shoutout muna po sa lahat ng nakatune in ngayon sa ating YouTube and Facebook account. Kanina, nagtanong po tayo sa inyo kung ano ang paboritong ginagawa ninyo kapag holiday or walang pasok at bakit. Narito po ang ilan sa inyo pong mga naging sagot. Galing kay John Kenneth Alano, ang ginagawa ko kapag walang pasok ay naglilibang sa sarili. Nagbabasa ako ng books dito sa bahay at nanonood ng K-drama. Yeah. Sana Kristiyano drama, no? True. Ayan. Ang sabi naman ni Rin, nag-general cleaning with my mama. Yun lang kasi madalas na time ko para makatulong na makapaglinis ng maigi sa bahay namin. Katapos noon ay mag-movie marathon kami ng mga kapatid ko or nagpupunta ako sa isang coffee shop. Oo nga, usually kapag ka-bakasyon, no? Magdayaya yung o mag-general linis cleaning tayo. Linis na. Ang ganda ng pastime General At cleaning. galing kay Tina Pai. Pinapay. Pag walang pasok ang mga bata, movie marathon or nanonood ng bagong TV series tapos magluluto ng comfort food. Ang saya lang sa feeling. Gusto ko na tumira kay Latina pa. Oo. Gusto ko yung ganun, yung may mga pagkain din habang nanonood. Ito naman ang comment ni Guillermo Terelios de los Santos. Makasama ang buong family at may pagluto sila ng paboritong pagkain. Yan, tama yan. Shoutout din sa ilang mga commenters natin sa ating live stream. Sila Felita Montesilio, Agapita Leongson, Catlea Lagdameo, kay Mali Aspa, Shirley Latoza Lalantacon, at kay Joel Inocencio. Masaya kaming makasama kayo this morning. Good Yes. morning!
That's right, Joshua. Para naman updated kayo sa ating mga interesting features, huwag kalimutan mag-follow and subscribe sa UNTV News and Rescue at Good Morning Kuya social media pages. At dahil dyan, pagandahin nyo ang skin nyo with Morph Aesthetics where beautiful transformation awaits. Puntahan nyo lang po sila sa kanilang mga branches. Meron po sa Malolos, Marilao, Quezon City, and San Jose del Monte. At para malaman nyo kung saan, follow nyo lang ang kanilang mga social media accounts. Thank you, Miss Caroline Doble and the rest of the team. Transform to a better you with Morph Aesthetics. Good morning sa aking Momsy. Hello, Momsy! Good morning kila Hazel, Pat, Andy, Rica, Rhea, AJ, and Maricel. Good morning to you guys. Good morning din sa DV Dental Clinic and Dental Laboratory. Located po sila sa Gate 3, Barangay Fort Bonifacio, Taguig City at meron din po silang branch sa Shaw Boulevard beside Star Mall Shaw, Mandaluyong City. They also offer prosthodontics, dentures, and etc. It also offers orthodontics and general dentistry. For appointments and inquiries, kontakin nyo lang po sila sa 0997-903-9330 or visit them on their Facebook page at TV Dental Clinic and Dental Laboratory. Tama. Ako naman, ginigreet ko lang mga pamangkin ko, si Goku, si Tala, and si Saman. Kay Mami Virgie, good morning. Yan. Good morning din sa aking mommy, daddy at kay Yuna. At maraming salamat sa Natural One Salon for making my hair healthy and looking great. Sa mga gustong magpaganda ng kanilang mga buhok, punta lang kayo sa kanilang mga branches sa Angeles, Pampanga, sa Taguig at sa San Juan. Follow nyo na ang kanilang mga social media pages. Natural One, ang number 1. Sana ay natuto na inspire at na-motivate kayo sa ating mga pinag-usapan ngayong araw. See you again tomorrow for more learnings and good vibes dahil mas masaya ang umaga sa Good morning, Kuya!